Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagbabala si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga kawani ng Bureau of Fire Protection na nagbebenta ng fire extinguisher sa mga negosyante para makakuha ng fire at safety clearance. Giit ng kalihim, mahigpit ay pinagbabawal sa ilalim ng batas ang pagbebenta ng fire extinguisher ng mga fire marshal. Samantala, hinikayat naman niya ang mga local chief executives at business owner na i-report agad ang ganitong klaseng gawain. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magbabago ang kanyang polisiya para protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Tugon ito ng Pangulo sa patuloy na pananatili ng monster ship ng China sa loob ng exclusive economic zone ng bansa at patuloy na paglapit ng iba pang barko ng China Coast Guard. Giit ng Pangulo, hindi sapat na dahilan ng mga ito para magpasindak ang Pilipinas. No matter what they do, kahit na, yun na nga, kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. Target ng Department of Transportation na makumpleto sa second quarter ng taon ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa public utility vehicle drivers at operators. Ayon kay Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega, ang mga qualified beneficiary ay makatatanggap ng one-time cash grant mula sa DOTR. Nasa hanggang 10,000 at 500 piso ang posibleng matanggap ng benepisyaryo depende sa klase ng kanilang PUV. Bukod sa PUV modes na sakop ng LTFRB, kasama rin sa one-time cash grant ang mga tricycle driver at delivery rider. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, gipadayag sa pipila ka mga representante sa pribadong sektor ang ilang sentimiento kabahin sa minimum wage adjustment sa private sector employees, lakip na sa mga domestic kiniatus netong Pebrero 4 ning tuiga sa lanang Davao City. Dinigibutyag sa People's Management Association of the Philippines kon Timap Davao nga dako na ang impact kanila sa wage increase nga gipatuman sukad pa niadtong tuig 2023. Aduna sa mga kumpanya nga naglisod sang litwalay na dawat nga suporta ang ilang sektor. Sumala sa Department of Labor and Employment kon Dole 11, oportunidad kini aron nga madungog ang opinyon ug komento sa tanang mga concerned individuals ug management bahin sa wage hike. Itong inyong gipangsugyot, partito sa amo apod, nga amo apong gipaminaw ang inyong mga katungod, mulo o mga kapasidad. Natapos na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Davao City District Engineering Office ang asphalt overlay sa Diversion Road, Davao City. Nasayrang gipailawom sa preventive maintenance works ang 5.76 km road section sa Diversion Road. Kini aron nga mas mapaayo, mas mahimong komportable ug luwas ang biyahe sa mga motorista ug pasahero nga gagamit sa mong dalan. Ilabi na sa mga gabiyahe gikan buhangin, maa, matina, turil ug vice versa. Amo ang proyekto nagkantidad og 96.5 million pesos nga gipondohan ubos sa 2024 DPWH Infrastructure Program. Nagserbisyo isip alternatibong dalan ang Davao City Diversion Road nga makatabang sa pagpamino sa trapiko sa mga major roads sa syudad. O mo kadto mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTV-PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.